Nang makita ko si Kyle ay agad kong naramdaman na kakaiba siya. Isang matangkad, maputi, may magaganda at malalalim na mata, at isang nakakaakit na ngiti. Isang aspiring model mula Cebu na nagpunta ng Maynila para sumubok sa mundo ng modeling. At ako, isang simpleng photographer na madalas tawagin sa proyekto ng mga modeling agencies. Hi, Kuya Star Buzzer. Itago mo ako sa pangalang Paulo, isang simpleng photographer mula Maynila. Edad 25. May mga matang mapupungay na kinaiinggitan ng mga vaklushi sa ating komunidad. At ito po ang aking di malilimutang karanasan sa piling ng aking modelo mula Cebu, na hindi naman ganun kadaks, pero bawing-bawi sa performance. Sana po ay magustuhan nyo ang aming kwento. Nakilala ko siya sa isang open call shoot sa Makati. Suot niya noon ang isang simpleng tank top at ripped jeans. Sa dami ng modelo ay siya lang talaga ang hindi ko malimutan. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi sa paraan ng pagngiti niya sa akin na parang ako lang ang tao sa paligid. Uy, ikaw ba yung magkukuha sa amin? Tanong niya habang inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Oo, ako nga. Ako si Paulo. Sagot ko habang tinititigan ko ang natural niyang charm. Kyle from Cebu. First time ko dito. Sabay abot ng kamay niya. Mainit ang kamay niya. Firm ang handshake at ramdam ko ang kabang bigla kong nadama. Matagal-tagal na rin kasi mula noong huling beses akong na-in-love. At ngayon, heto ako, isang photographer na nabihag ng isang modelo. Madalas ko siyang makasama sa mga photoshoot. Komportable ako sa kanya bilang subject at lagi siyang lumalapit sa akin kapag may free time. Minsan, biniro niya ako. Pau, alam mo, ikaw lang talaga ang nakakakuha ng aking best angle. Sinabi ko namang madali siyang kuhanan dahil photogenic siya. Pero kinikilig ako. Pagkatapos ng isang shoot ay niyaya niya akong kumain sa isang karinderya. Simple siya at wala siyang arte. Habang kumakain, ay napansin kong matagal siyang nakatingin sa akin. Sabi niya, alam mo Pao, komportable ako sa iyo. Parang matagal na tayong magkaibigan eh. Hindi ko maintindihan kung flirty ba siya, friendly lang o may gusto siyang sabihin. Dumating ang isang gabing hindi ko malilimutan. Na-cancel ang isang out-of-town shoot dahil sa bagyo. Tumawag siya sa akin. Pau, stranded ka ba? Kung gusto mo, dito ka muna sa akin at may extra naman akong kama. Isa pa, safe ka dito. Dahil wala akong masisilungan, napilitan akong sumang-ayon. Pagdating ko sa kondo niya
ay naka-boxers lang ito at oversized shirt. Pasensya na Pao ha, ganito lang talaga ako pag nasa loob ng bahay. Ayos lang, wala namang problema. Habang nagkwekwentuhan kami ay napunta ang aming usapan sa personal na usapin tungkol sa love life, sa pagiging totoo sa sarili. May gusto ako ngayon, sabi niya. Sino? Tanong ko. Tumitig siya sa akin. Matagal, tahimik. Ayoko munang sabihin, pero malapit lang siya. Lumingon ako sa kanan. Wala namang ibang tao. Hanggang sa bigla siyang lumapit. Dahan-dahan at inabot ang aking kamay. Pao, kung sasabihin kong ikaw, lalayo ka ba? Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Gulat, takot, pero higit sa lahat, kilig at tuwa. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, hinawakan ko rin ang kamay niya. Bakit ako lalayo kung matagal na rin kitang gusto? Bulong niya habang inilalapit ang mukha niya sa akin. Sagot ko. Halos walang boses, nininerbiyos. Alam mo, matagal na kitang gustong halikan. At bago ko pa man siya masagot, ay lumapat na ang labi niya sa labi ko. Hindi iyon basta halik. Mainit, mabagal, puno ng emosyon. Gumanti ako. Wala nang salitang kailangang sabihin. Tanging halik at haplos ang nangingibabaw. Dahan-dahan niya akong hinila papunta sa kama. Tila alam niyang bawat galaw ko'y nanginginig pa, kaya't ginagabayan niya ako. Banayad, maalaga. Sure ka ba, Kyle? Tanong ko. Kahit na ang katawan ko'y kusang lumalapit na sa kanya. Matagal ko na tong iniisip. Ikaw ang gusto ko. Hindi lang bilang photographer, kundi bilang lalaki rin. Tumigil siya sandali. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang binabasa ang takbo ng isip at damdamin ko. At sa kanya ako hinalikan muli. Mas mabusok, mas totoo. Inalis niya ang suot kong damit at maraang hinaplos ang aking dibdib. Ako naman, hindi na rin nagpatumpik-tumpik. Hinayaan ko ang sarili kong madala ng init ng sandaling iyon. Ibinaba niya ang halik sa liig ko, pababa ng pababa, habang sabay kaming napahiga. Ramdam ko, Kuya Starbuzzer, ang bigat ng katawan niya sa akin. Gusto kitang angkinin, Pao, ang kanyang bulong. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Sa gabing yun, inangkin ako ng modelo kong si Kyle. Hindi marahas, kundi may halong pagmamahal. Hindi iyon simpleng hook-up, kundi isang pagsuko ng damdamin sa isa't isa. Walang ilangan, walang pagdududa. Tanging pag-ibig, respeto at emosyon ang namagitan. Pagkatapos, magkadikit pa rin kami sa kanyang kama. Nakaunan ako sa kanyang braso. Habang kami parehong walang damit, ay nakatingin kami pareho sa kisame.
Nagsisisi ka ba? Tanong ko. Hindi. Sigurado ka? Oo, ikaw ang gusto ko. Matagal na. At ngayon, nakuha na kita at hindi na pakakawalan pa. Matapos ang gabing pinagsaluhan ay naulit pa iyon nang naulit hanggang sa naghiwalay kami ng landas. Naghiwalay kami ng landas dahil nakilala na siya sa larangan ng modeling at dumami ang mga kaagaw na handang ahasin ang aking pinakamamahal na modelo. Nagkasundo kami bilang magkaibigan at lumalabas-labas paminsan-minsan. Sa ngayon, may anak na si Kyle at happily married sa kanyang napangasawang mayamang negosyante mula din sa Cebu. Yan po ang aking di malilimutang karanasan sa piling ng aking modelo mula Cebu City. Hanggang dito na lamang po, Kuya Star Buzzers, and thanks for your time. Paulo. Yan po ang kwentsuktsakan ni na Paulo at Kyle at sana'y naibigan nyo ang kanilang kwento. Kung may unforgettable experiences po kayo sa buhay, ay maaari po kayong mag-email sa ating Gmail account. Yan muna for now, Star Buzzers, and have a good time always.